Nabulabog na naman ng malakas na lindol ang mga residente sa General Santos City kaninang madaling araw. Para sa update, magbabalita live mula sa Gensan, si Rainiel Pawid. Rainiel, nasaan kayo kanina nung lumindol at gaano kalakas yung inyong naramdaman? Cheryl, kanina ngang 3:30 a.m., no, kaninang madaling araw, ay saktong nasa hotel. Kararating lang namin sa hotel dito nga sa General Santos City. Doon namin naramdaman yung pagyanig at 4.7 magnitude ito ayon sa PHIVOLCS. At kanina rin, Cheryl, kasabay natin yung ilang mga guests doon sa hotel na pababa, no, at nagkaroon ng isang emergency earthquake alarm kung kaya't ginising o nabulabog yung mga guests doon sa loob ng hotel. At paglabas naman ay sinecure talaga yung parking area at ilang mga open spaces dito sa General Santos para nga magsilabas yung ilang residente. Cheryl. Wala namang nasaktan kung saan kayo nananatili at nagtamo ba ng damage yung hotel? Cheryl, sa tala ng local department dito, no, wala namang nasaktan doon sa nangyaring aftershock kaninang madaling araw. Pero yung ilan doon sa mga damage ay hindi pa nila ma-assess sa ngayon dahil patuloy nga yung assessment pa nila doon sa nagdaan naman na lindol nitong Biyernes. So ngayon, Cheryl, ang tinitignan na lang ngayon ay yung structural integrity nitong ilang mga infrastructure at establishment dito sa Gensan. After nitong 3:30 a.m. na aftershock o lindol na naramdaman nyo, Rainiel, may mga aftershocks pa bang sumunod? So far, Cheryl, wala naman na tayong naramdaman pa na aftershock. Pero itong local authorities dito ay nag-ikot na para siguraduhin na yung bawat barangay naman ay may ready na evacuation center na matatag-tatag, no, para dito sa ilan sa ating mga kababayan dito nga sa Gensan dahil inaasahan nila na hindi lang ito yung mararanasan nila dahil in the past 3 days, Cheryl, after nga noong magnitude 6.8 na lindol ay may mga ilan-ilan na mahihinang pagyanig pa yung kanilang nararanasan. And mostly, Cheryl, nararamdaman ito mula gabi, no, hating gabi hanggang madaling araw. Cheryl. And so far, kamusta na? Kamusta ang takbo ng buhay? May mga suspension pa rin ba? Like sa klase or sa opisina? Cheryl, simula nung Biyernes ay sinuspindi yung klase in all levels, no, private and public schools. At hanggang ngayon ay suspendido ito ngayong araw. At nandito tayo ngayon sa City Hall dahil after lunch magkakaroon ng meeting kung i-extend pa ba yung suspension ng klase. With regard doon sa buhay ng mga tao dito, na unti-unti na nga silang nagbabalik normal dahil yung mga nasirang establishmento nitong bagyo ay nagsasagawa na rin ng retrofitting at ilang renovation. Pero yung ilang hotel, Cheryl, na nakita natin around the vicinity nitong poblasyon, kahit basag yung ilang salamin ay ongoing na yung kanilang operation. So minamaximize na lang nila kung anong mga parts ng establishment yung pwede pang magamit at mapagkakitaan. Doon naman sa mga estudyante ay takot silang magbalik eskwela, lalong-lalo na yung nasa 7,000 estudyante noon na nasa Lagaw Gym, no, na nakaranas nitong earthquake. Dahil nga yung trauma sa kanila, Cheryl, tuwing nakakakita ng malalaki at matataas na gusali ay tila nanunumbalik yung naging lindol nga noong Biyernes na baka maulit ito at dito na nga sila matuluyan. Cheryl. And so far ba may mga lugar, may mga bayan na nagdeklara na ng state of calamity? Cheryl, kahapon nagpunta tayo sa Sarangani Province sa katabi lang nitong General Santos City. Doon sa bayan ng Glan, 2 barangay na yung nagdeklara ng state of calamity. Ito yung Barangay Poblasyon at Barangay Mudan. Ito nga yung mga greatly affected nitong lindol kung saan halos lahat ng bahay ay nagkaroon ng crack, maging yung coastal community ay nasira yung mga bubong at maging yung kanilang mga bangka. Ngayon, Cheryl, hinihintay na lang natin yung confirmation mula doon sa local government unit ng Glan kung idedeklara ba yung state of calamity sa buong bayan na ngayong araw. Kamusta ang pagtugon ng provincial government sa mga naapektuhan?
Cheryl, simulan muna natin dito sa General Santos City. Yung kanilang local government unit ay nagpamahagi na nga ng mga food pack, lalong-lalo na doon sa mga lugar na naubusan o nawalan ng supply ng malinis na tubig at maging ng kuryente. Pagtawid naman natin sa Sarangani Province, ayan, nag-ikot na rin yung ilang local authorities para siguraduhin naman yung doon sa kuryente ng ilang mga kababayan natin doon dahil nga yung ilan, Cheryl, ay nakatira sa far-flung areas o sa mga bundok na talaga. At kung saan yung mga bundok na yon, doon din nangyari yung ilang mga landslides. Sa ngayon, Cheryl, pagdating sa pagkain ay all good naman dito nga sa Sarangani at sa General Santos City. At may mga pangangailangan ba yung ating mga kababayan dyan? Cheryl, pangunahing pangangailangan nitong ating mga kapatid dito sa Gensan at sa Sarangani Province ay yung pondo sana sa pagpapatayo muli ng kanilang mga nasirang bahay at pagsisimula sa mga negosyo. Mostly dito, Cheryl, umaasa sa agrikultura at dito nga sa dagat. So yung mga nasa dagat, kailangan nila ng tulong para magkaroon muli ng pangbangon doon sa mga nasirang bangka. At doon naman sa agricultural sector, kinakailangan muli nila ng pondo, lalong-lalo na nga yung mga nakatira doon sa bundok dahil anihan na sana ng kopra sa mga susunod na linggo. Cheryl. Maraming salamat at mag-iingat kayo dyan, Rainiel Pawid. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.